Sa nakaraang video, natunghayan natin ang pagpili ng prinsipe ng mga magiging escort nito o exclusive knights. Marami ang mga nag-volunteer na malalakas at capable na knights pero in the end dalawa lang ang kailangan ng ating bida kaya naman ang napili niya ay sina Asha at Seyna. Nagtapos tayo last time nang hilingin ng prinsipe na maglaban ang dalawa para makita niya ang kakayahan nito pati curious din siyang malaman sino ba ang mas malakas sa dalawa. Pero bago natin makita ang laban, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood. Balik sa istorya, tinanong ni Seyna kung meron daw bang rules and magiging labanan. Sabi naman ni Asha na wala naman ata at tinanong nito ang prinsipe na mukhang manonood lang ng movie dahil may popcorn pa. Sagot niya, siguraduhin lang daw na wag silang magkakasakitan. Si Seyna ay confident na sinabing isihan niya lang daw kay Asha dahil nga sa sinabi ng prinsipe lalo na't mas marami daw siyang practical na experience kesa sa kanya. Sagot naman ni Asha na hindi niya daw kailangang gawin yun dahil confident siya sa kanyang kakayahan. Still, hindi nga daw siguro ito nagyayabang nang sinabi niyang na-assign na ito sa maraming lugar. Nabahala naman ang prinsipe sa tense atmosphere at napatanong kung hindi naman siguro sila maglalaban for real. So pinaalalahanan niya silang wag masyadong seryosohin ang laban. Mag-start daw ang laban once pumalakpak na ang prinsipe pero bago pa niya matapos ang sasabihin, nagsimula na ang pag-atake ng bawat isa. Nasabi naman ng bida na isihan lang nila. Inobserbahan ng bida ang kakayahan ng bawat isa. Napansin nito ang makapangyarihan ataking gagawin ni Asha at inisip kung magkamali ito ano kaya ang gagawin niya. Nagulat naman ang bida dahil tila nabasa ni Seyna ang atake ni Asha gamit ang kanyang mga mata. Parang sa wild animals daw. Nakakita tuloy ng opportunity si Seyna na umatake. At dahil spear nga ang gamit ni Asha, hirap daw ito dumpense kapag makalapit na ang kalaban. Ano kaya ang next move nito? Yun pala ay isang malakas na kick. Nasabi tuloy ni Seyna na hindi ba daw too much na sumisipa pa ito gayong may gamit na siyang spear. Sagot naman ni Asha na tila wala namang problema doon. Nashock naman ang prinsipe dahil masyadong sineryoso ng dalawa ang laban. Nakakagulat daw ang kanilang aura at concern siya na hindi sila titigil hanggat walang nasasaktan kaya naman pinatigil na nito ang laban. Lumapit ito at sinabing, salamat sa sparring ng dalawa. Nakita niya na raw finally ang kakayahan ng mga ito at sa tingin niya, marami pa raw silang dapat matutunan. At nagtaka naman ang dalawa dahil dito. Idinetalye nito na nakakagulat daw na ang patient si Asha dahil nakafocus lamang ito sa bilis at tila timid si Seyna dahil nasanay na siya sa hand-to-hand combat. Dagdag ng bida kay Asha, narinig niya nga daw na siya ang nagturo sa kapatid niya. Napatanong naman ito kung kaya niya ba sila pinagharap ay para maturuan din sila. Sagot naman nitong, napansin naman siguro nila ang naging pagbabago ng prinsesa. At tila sumikat na nga rin daw siya sa mga knights. So ngayon na guards na daw sila ng prinsipe, dapat daw ay lumakas pa sila. Napatanong naman siya kung ayaw daw ba nila ito. Sagot naman ng dalawa na ayaw nilang maabala pa daw ang prinsipe. Pero sabi niya, wala naman daw mawawala sa kanya if tutulungan niya silang mag-improve. Kaya naman, habang nasa side niya daw sila, magiging swordmasters daw ang dalawa ano pa man ang mangyari. Kaya naman magsisimula na daw ang exclusive night special training niya sa kanilang dalawa. At sumagot naman sila ng yes at sumunod sa prinsipe. Chapter 1 ng kanilang training ay para silang nasa classroom. Sinabi ni Seyna na parang ang liit ata ng kwarto para daw sa training. Pero sagot niya, lectures lang daw tungkol sa The Ores ang gagawin nila doon. Tinanong niya kung ready na ba daw ang dalawa na matuto. Inilabas nito ang kanyang secret manual, at kung gumana daw sa dalawang ito ang teknik niya, ibebenta niya raw ito sa ibang knights sa future. Grabe, entrepreneur mindset talaga ang ating bida. Anyway, habang binabasa ito ni Asha napatanong ito kung bakit kailangang i-circulate ang mana sa buong katawan para mapalakas daw ang aura. Samantalang si Seyna ay wala daw maintindihan sa libro. Sagot niyang hindi niya naman ini-expect na matututo agad sila gamit ang isang libro lang. In-explain nito na ang dami ng mana na may ipon ay iba-iba daw. Meron daw circulation path sa katawan at sa kanilang dalawa daw, may nakaharang currently sa mana path nila. Dahil daw doon, basta-basta lang silang nag-e-emit ng aura na medyo magastos at delikado. Kapag hindi raw nabuksan properly ang circulation path at pinilit itong lumabas, deadly daw yun para sa kanila. So ang dapat daw nilang gawin ngayon ay aralin kung paano naturally tatanggapin ang ganong kalaking energy sa kanilang pangangatawan.
Dapat daw nilang matutunan na tanggapin at ipunin ang mana sa araw-araw nilang pamumuhay at importante din daw na malaman nila kung paano ito may circulate efficiently. Kung magagawa daw nila yun, siguradong improve daw ang paggamit nila ng aura at tila na-excite ang dalawa dahil sa inexplain ng bida. At dahil parang na-chase na ng dalawa ito, ang next daw sa training ay theory at class na babagay sa bawat isa sa kanila. Chapter 2 ng training, inuna muna si Sena. Nais ng bida na matutunan nitong i-focus ang aura niya pero sabi naman nitong nagagamit niya naman daw ito ng tama. Pero bigla siyang tinanong ng prinsipe kung kaya niya rin daw bang gawin iyon sa magkabilang kamay at legs ng sabay-sabay. At tama nga ang hinala ng prinsipe, nagagamit niya lang daw ito sa isang lugar. Tinuro nitong hindi naman daw mahirap na palibutan ang buong katawan ng aura, kaya lang nagfo-focus daw kasi ito lagi sa areas na kailangan niya lang. Sa mabilisang paggamit ng aura daw, mapapagod din daw siya agad. Sinubukan ito ni Sena pero sinabi niyang hindi daw gumagana, kung gagamitin niya daw ito sabay-sabay. Feeling niya raw ay hindi makaka-keep up ang senses niya. So sinuggest ng bida na mag-focus ito sa senses ng kanyang palad. Dahil napansin niyang mas madali itong mag-concentrate if conscious siya sa body temperature o kaya naman touch. At dahil sa gabay ng prinsipe at matyagang pagtuturo, nagawa ito ni Sena. Tila nakuha na nga ni Sena at pinuri pa nito si Errol dahil napakalambot daw ng kamay nito. Na-awkward naman ang bida at sinabing tigilan na daw niya ang nonsense na yun at mag-focus na lang. After some time, kuhang-kuha na ito ni Sena. Napatanong naman ang bida kung tama ba daw ang naituro nito. Well, ang importante naman daw ay nag-work ito. Chapter 3 si Asha naman. Muli sinabi ng bida na ang patient daw si Asha. Sa nakaraang sparring, mali daw na bigla-bigla niya raw sinipa si Sena para gulatin ito. Pagdating daw sa spearmanship, importanteng maging kalmado at patient. Napatanong naman ito na kaya daw ba ganun ang pinapagawa niya sa kanya at sumagot ito ng oo. Sinabi naman nitong wala daw siyang nararamdaman kung hindi ang bigat lang ng young prince. Pero sinabihan siya nitong mag-concentrate hanggang mawala na ang feeling na iyon. Kaya naman mag-relax lang ito at focus. Sa kabilang banda, makikita naman na tila may nag-report about sa mga ginagawa ng prinsipe sa Reyna. Hindi naman daw siya concerned sa batang yun kaya hindi niya pinansin noon pero tila nagiging annoyance na ito ngayon. So sa tingin niya raw, oras na para gumawa siya ng aksyon. Ano kaya ang gagawin ng Reyna? Alamin natin sa next episode. Matagal-tagal ding hindi nagparamdam ito at ang pamilya niya. Sa tingin nyo paano kaya nito patitigilin ang prinsipe? Let me know in the comments below. Again, bilang suporta sa ating channel at para sunod-sunod ang uploads, make sure to like, comment, share at subscribe. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.